Isipin nyo to. Yung pinakamatalinong naging presidente sa buong mundo. Mula noon hanggang ngayon. Si Apo Lakay. Si Apo Lakay. Pinakamatalinong naging presidente na walang binabasang script, hindi katulad niya nila Inday. Walang binabasang script yon si Apo Lakay. Isipin nyo. Tapos, etong si Digong, na chess master daw, kinalaban yung anak ni Apo Lakay dahil weak president. Sabi niya, weak president daw. Ano nangyari? Alam niyo, sa totoo lang, si PBBM, nakuha niya 1/4 ng utak ng tatay niya. Pinabayaan kayo. 3 taong kayong pinabayaan, nabanatan siya ng banatan. Tinutulungan niya pa si Sara sa mga katarantaduhan ni Sara. Pero yun nga, dumating yung oras na tama na. Pero yung, alam niyo yung ngayon nakita niyo yung utak ni PBBM, no? 1/4 pa lang yun. Alam mo, sana nakakuha ni PBBM kalahati ng utak ng tatay niya. Alam ko nakakuha yung kalahati ng utak ng tatay niya, si Apo Lakay. Tapos na, hindi mangyayari ito ngayon yung mga katarantaduhan, yung mga DDLs kayo, mga DDS. Hindi mangyayari yun. Kaya, ang abangan natin, sinong susunod na magiging biktima ng pananahimik ng aking Pangulo, si PBBM. Banat lang kayo ng banat. Yung mga DDS dyan, mga DDLs dyan, banat lang kayo ng banat. Para kayong mga inahing nangingitlog, putak ng putak, wala naman kayong binatbat. Hintayin nyo na lang yung